Guys, for today's video, may temptation within myself na parang gusto kong bumili ng bagong sasakyan. May pinapangarap kaming bahay na ipapurchase namin at yun yung pinag-iipunan namin. Pero sabi ko, gusto ko ng BYD na sasakyan. Gusto ko yung electric. yun, may demonyo na kumakalikot sa utak ko. So, paano ko bibili? Ayaw kong galawin yung savings ko. Okay, so ito na nga. So, sabi ko, meron ako. Pwede akong umutang sa bangko or pwede rin naman akong gumamit ng credit card. Pwede kaya ang gumamit ng credit card? Yan. Yun yung tanong ko. Disclaimer lang po Hindi naman po ako bibilin ng sasakyan talaga. Parang ano lang yun. Parang tanong ko lang sa sarili ko na, Ano kaya makabili ako ng additional na sasakyan using credit card? Posible kaya? again guys, disclaimer lang. Hindi naman po ako bibili. Naisip ko lang. So, yan po yung pag-usapan natin ngayon. Pwede nga ba bumili ng kotse using credit card? Kamusta yung interest? May other ways pa ba? Also, kahit hindi naman pang kotse, nagkataon lang na ito yung bibilin is kotse. Kasi, for example, bibili ka ng malaking mahal na gamit, diba? Yung mga Rolex na yan, diba? Nasa around 500,000. Pwede naman ng card dyan. Yun yung mga use case. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge. Ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Ayan, so medyo nabigyan ko na kayo ng brief background dun sa naging udyok ng demonyo sa utak ko. Kaya napa-research kung pwede nga bang gamitin ang credit card to purchase a car. And ito yung nakita ko. Una, yes, but no. Yes, it is possible kasi there are dealers na nag-accept ng credit card. No, if the dealer doesn't have a credit card terminal. Or yung terminal, yung mga ganito. Yan. Kung may credit card terminal sila, yan, well and good, pwedeng gamitin to purchase. As long as kaya ng credit line mo to purchase that car. Kung hindi naman, you can ask the dealership kung pwedeng dalawang card. Meron silang maximum number of cards that you can use to pay. Medyo nakakahiya na nga lang magtanong kasi di ba parang, wala ka ba talagang pera? Pero come to think of it, auto loans, nangungutang ka naman, di ba? Wala ka talagang pera eh. Eto, ginagamit mo yung credit card mo. Pero what's your reason? Para ba sa points or para nakapangalan na sa iyo kagad yung kotse? Kung yun yung mga reason mo, mukha namang valid. So, let's move on. So, pag natanong nyo na yung dealership, kung pwede yun, well and good, you can process. However, ito yung tanong dyan. Kapag pumayag ba yung dealership, is it straight the amount or meron pang additional charge? Additional charge kasi, usually, itong mga merchants na to ay nagbabayad ng service charges sa mga banks. Based on the amount, kinukuha yung percentage, and then they pay it. So, ito naman po kasi ay additional service. So, meaning, yung babayaran po na yun ay additional expense. Kung additional expense yun, bawas po yun sa kita nila. Yun yung next thing na kailangan nating malaman. Kung gagamitin ba yung card, meron bang additional charges? Yung additional charges naman would range around 3 to 3.5% ng purchase amount. So, kayo na lang po mag-calculate kung magkano ang So, ganun na nga. If you do that, meron kang credit line na, let's say, 900,000, yung swipe mo, nag-go through, at wala kang additional expense. So, meaning, ang babayaran mo sa credit card company mo ay yung 900,000. So, mag-i-interest to if hindi mo siya binayaran once na dumating ang bill mo dun sa due date. And just to show you how much interest sa credit card ang 900,000, so, ganito po siya. So, 900,000, i-multiply po natin to sa per annum na interest rate ng credit card. 3% per month po yan. So, times 12, di around 36%. So, multiply po natin yan times 0.36. Lalabas po na 324,000 per annum ang interest expense natin. Let's say, naka 30 days po yung 900,000 na inutang nyo kasi day 1 kayo ng billing cycle nyo nag-purchase. So, i-multiply po natin to by the number of days, which is 30. I-divide po natin to by 365. Well, ito po yung interest na babayaran nyo for your first month. 26,630 pesos. And that's just for interest. Wala pong bawas na principal dyan. Usually, kapag ganito na po, mas malalaki na po ang minimum amount due. So, di ba? Ganito po yung interest. Ang laki. Kasi nasa around 3% per month or 36% per annum. Meron pa bang ibang way? So, yun yung naisip ko na mas mababa. Naisip ko na, yung mga credit card companies, meron siyang mga credit to cash facilities. Take for example, ito po ang aking BPI. Okay, for 105,000 po. Tapos, 60 months to pay. Ang monthly add-on interest po niya ay 0.79%. Kung i-calculate po natin to, 0.0079% times 12, that's 9.48% per annum. Kung ilang years nyo po siya babayaran, let's say 60 months, 5 years, times 5,
That's 47.4%. I-multiply po natin to sa 900,000. 426,600 ang interest rate. Definitely, mas mataas ang interest expense na babayaran nyo the longer your tenure kasi. Pero just in case, for example, kukunin natin siya ng 12 months lang. Ito, like for 12 months, ang interest ko naman ay 0.89%. 0.0089 times 12, it's around 10.68% ang interest. Multiply po natin by 900,000. Lalabas po ng 96,120 pesos lang po ang interest. Dahil 12 months lang po. Pero yeah, makikita naman po natin based on interest, the shorter the term, the higher the interest rate, pero the lower the interest expense. The longer the term, the lower the interest rate, pero the higher the interest expense. Yan po yung sa BPI ko. Ito naman, subukan natin yung aking East West. Okay, so ito po yung payment terms for a 500,000 loan. Sabi dito, kapag 12 months ko naman daw babayaran, nasa 60,000 yung 500,000. So that's around 1% monthly add-on interest or lumalabas na around 12% per annum. Kung kanina po sa BPI, nasa around 9%, ito naman po ay 12%. It goes to shows na mas okay po kay BPI yung interest ng mga credit to cash versus dito kay East West. So, yan po yung interest. So, makikita po natin na it is much better to use the credit to cash facilities ng mga credit card companies natin versus yung straight purchase. Pero ito naman po yun, kung ilang buwan nyo lang babayaran, makikita po natin na mas okay talaga. Kasi meron din naman po mga options sa mga credit to cash facilities natin na mga 3 months, 6 months. So, maka-customize nyo rin naman po. At makakuha po kayo ng mas magandang interest. Lastly, yung pangatlong option na nakita ko on how you can purchase that is through cash advance sa mga ATM. Ito lang po yung problema dyan. Yes, you can get cash advance. However, every time na magka-cash advance po kayo ay meron 200 pesos na service charge. Hindi ko po alam kung saang ATM machines ang makakapagbigay sa atin ng 100,000 sa isang withdrawal or walang limit. Pero ang nakikita ko po, kadalasan limit ng mga ATM machines ay 10,000 pesos. Isipin nyo na lang po yun. Kung ka-cash advance ka ng 10,000, 200 na yun. So that's 2% na po kagad na nabawas sa inyo. So ilang withdraw po yung gagawin natin para makapag-withdraw tayo ng 900,000. Plus, bawas na po yung 900,000 dahil dun sa withdrawal fee na 200 pesos each withdrawal. So, ang pinakamagandang route po talaga dito is yung convert to cash facilities ng mga credit card companies natin. Just watch out na lang po, baka meron mga promotion kaya mas mababa ang interest. If merong mas mababa ang interest, then you can try computing and grab that opportunity. So in conclusion, okay bang gamitin ang credit card to purchase for big amounts like a car? Well, ito lang po masasabi ko niyan. Kung kotse po, much better po na mag-apply na lang po kayo ng auto loan kasi meron pong mas mababang interest rate ang mga auto loan facilities natin. Comparing the insta loan facilities ng credit card natin for BPI na nakita ko siya isa pinakamababa na 9%, yung auto loan natin can go as low as 6 to 6.5% per annum. Medyo madami nga lang po talaga ang requirements and baka hindi po tayo pumasa. Pero isipin nyo na lang po na mas mura kumuha ng auto loan versus gamitin ang credit card. Okay, so sana po may natutunan po tayo dito sa explanation natin and calculation natin ng interest. And lalo na dyan sa may mga credit card na nag-iisip din kung okay bang gamitin ang credit card to pay for a car? Eh well, nasagot ko na po ang inyong tanong. For our question of the day, for example, you are in my position at gusto mong bumili ng sasakyan, pero hirap kang magpa-approve sa bank dahil wala ka namang employment records. For our question of the day, papatulan mo ba yung interest rate na mga kinalculate natin at 9% or 12% versus na magtsatsaga ka na magkumpleto ng requirements sa mga banks? At bakit? Well, let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Ek47Official57. Sabi niya, I'm the first to watch, Kuya Pat. Baka naman pwede pa shoutout sa next content. At Ek47Officials57, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!